Kumusta mga ka-Discard Chicks? Welcome back sa ating channel. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat mga ka-Discard Chicks. Ang ari-arian ng lalaki o penis sa English ay iba't ibang sizes o haba o laki. Pero sa topic natin ngayon ay pag-uusapan natin ang madalas na naitatanong sa akin. Ang korbadong penis o ari-arian. Masarap daw ba ang korbado? Ari-arian. Ano ba ang mga advantages o disadvantages nito? So, wala na tayong paligoy-ligoy pa. Tara na, simulan na natin. Korbadong talong? Ang pagkakaroon ng korbadong talong ng lalaki ay hindi naman bagong issue. Kung tutukusin, kaya't kung meron kang ganitong hugis ay huwag ka masyadong mabahala. Sapagkat ang pagkakaroon ng katawang tamang korbadong ari ay maituturing na kadalasang normal at hindi nangangahulugang may health problem or issue ka. So, relax lang. Pero, meron din namang advantages at disadvantages ang pagkakaroon ng korbadong talong. Posibleng advantages is number 1. Mas masarap na stimulation para sa babae. Ang korbadong talong, lalo na pataas, korbada nito ay pwede lalong mag-stimulate ang G-spot ng babae. Ito ay lalong-lalo na kapag ang position ay yung missionary kung tawagin o yung normal na ang lalaki ang nasa itaas ng babae. Sinasabing parehong kanais-nais ito sa lalaki at sa kanyang partner. So number 2, kakaibang experience. Ang pagkakaroon daw ng korbadong talong ng lalaki ay pwedeng magbigay ng mas exciting at kakaibang experience. Pareho siya lalaki at sa kanyang partner kumpara nga naman sa diretsong talong lamang. Sapagkat kadalasang halos diretso lamang ang talong na nakararami. Pangatlo, dagdag na friction. Heto guys, ang pagkakaroon daw ng korbadong talong ng lalaki ay nakakadagdag ng kaligayahan sa ilang babae sa pagkikipag-digmaan. Pero hindi naman sa lahat. So kung may advantages, sabi ko nga kanina, meron din namang disadvantage. So ang disadvantage number 1 ay ang pain and discomfort. Ang masyadong korbadong talong ng lalaki ay maaaring makadulot ng sakit at discomfort sa babae, lalo na't medyo masikip ang kanyang kuweba. So, number 2, limited positions. Ang pagkakaroon ng korbadong talong ay magdudulot ng matinding challenge sa ilang mga usual na posisyon. Halimbawa, kapag korbado ay pababa, ganyan po, ay mahihirapan tayo sa missionary position. Samantalang ang pataas na korbado naman ay magiging napakahirap. Ng pangatlo, psychological impact. Kapag masyadong korbado naman ang pag-aari ng lalaki ay maaari magdulot ito ng psychological issues na maaaring makaapekto sa kanyang tiwala sa sarili o ang kanyang kumpiyansa sa sarili na gampanan ng pagpapaligaya sa kanyang partner. So, pang-apat ay ang Peyronie's disease. Hindi po lahat ng korbadong talong ay simple lamang kasi merong tinatawag na Peyronie's disease na kung saan merong tumutubong kakaibang scar tissue o laman, usually sa ibabaw ng ari, na kung saan dahil dito ay kumukuba lalo at sumasakit ang ari
Ito ay talagang nakakaapekto sa sexual function ng lalaki at kinakailangan ng medical intervention. Ang kaisipan na llamado kapag kurbado ang talong ng lalaki ay isang maling akala. Ang katotohanan niyan ay depende pa rin ito sa preference ng inyong partner. Ang simpleng pagkakurba ng talong ay masasabing normal, ngunit ang matinding kurbado naman ay maaaring hindi kanais-nais sa babae. Dapat nating tandaan na ang sexual na kaligayahan na iba-iba depende sa partner ninyo. Ang susi pa rin ay ang pagkakaroon ng tamang komunikasyon sa isa't isa. Kung ano ang tunay na magbibigay kasiyahan sa inyo. Wala pong ebidensya na pagkakaroon ng kurbadong ari-arian ay lubos na magbibigay ligaya sa inyong mga partners. Kung kayo ay nababagabag o nasasaktan sa pagkakaroon ng masyadong kurbadong ari-arian, ay kumonsulta agad sa isang urologist para sa agarang gamot. Sana ay may natutunan po kayo sa episode natin ngayon. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.